Wow, my boss. Sige, magandang. Okay na, Ben? Okay, so magandang hapon po sa ating lahat. So, mainit na hapon. Sige, bago po tayo mag-start, let us pray. So, po lang kayo, Father God, salamat po sa oso to. Salamat, Father God, sa panibagong oportunidad, Panginoon, na ibinigay mo sa bawat isa na makapag-train, Lord God, to empower us, Father God, ng mga salita mo. Lord, dalahin ko, Panginoon, na patuloy, Panginoon, na samahan mo kami, Panginoon, sa aming gawain. Fill us, Father God, with your Holy Spirit, Lord God. Salamat po, ito yung patuloy na maitaas. In Jesus' name we pray. Amen. Okay, lesson 1. So, lesson 1, the present glory. So, kanina yung sa Hagay, sabi din, di ba, Hagay 2:9, the glory of this present house will be greater than the glory of the former house. Yan. So, sa Hagay 2:9, pero sabi naman sa Hagay 1:8, go up to the mountains, bring wood, and rebuild the temple, that I may be pleased with it and be glorified. So, sabi daw, saan daw pupunta? Go up to the mountain. So, pag sinabing going up to the mountain, ano kayang ibig sabihin? Yan. Going up to the mountain. Going up to the mountain. Sino dito hiking ba tawag doon? Sino naka-experience na ng hiking? O, di ba pataas yun? Hindi pa. Yan. So, ano ba ibig sabihin ng going up to the mountain? So, pag sinabing going up to the mountain daw, ito daw ay nagpapahiwatig na you're going into the presence of God. Yan. So, kayo ay pupunta sa presensya ng Panginoon. Yan. Sige, may papakita akong dalawang larawan. So, unang larawan, ano yung nakikita nyo? View ng mga building. Nasaan kaya nakasakay yung tao na yan? Nasa airplane. So, una, building from the airplane perspective. Pangalawa, ayan, ano may nakita nyo? Building ulit. Tower. Pero, yung building naman niya ay ants perspective. So, kanina, titingnan nyo yung unang larawan sa pananaw na ikaw ay nakasakay sa aeroplano. Yung pangalawa, ikaw naman ay isang langgam. Kung ba ikaw ay isang langgam, paano mo titingnan yung building? Dito yung airplane and dito yung ant. Sige. Sino volunteer? Si Ninong. Ninong. Go, Ninong. Building from an airplane perspective. Ano yan? Paano mo siya nakikita? Sa una, kuya. Airplane. Ayan. Paano mo titingnan yung mga building? Paano ko titignan? Kung ikaw ay nakasakay sa ano? Siyempre, ang tingin ko sa mga building. Pag nasa airplane ako, maliliit lang sila. Maliliit lang. Parang kaya kong tapakan. Okay. So, kayang tapakan. Next. Ito naman yung pangalawang larawan. Building from an ant's perspective. Yan. Paano mo titingnan yung building na yan kung ikaw ay isang langgam? Maliit. Bukod sa maliit, sabi kanina ni Kuya Melvin, maliliit din, kayang tapakan kasi nandun siya sa taas. Yung ant naman, paano mo? Bukod sa, ano sabi mo? Bukod sa maliit yung langgam, yung building yung titingnan natin. Paano mo siya titingnan yung building? Kung ikaw ay isang maliit na tao. Yan. So, parang ang hirap akyatin, tama? Parang nakakapagod. Diba kasi syempre ilang floor yan. Tapos walang elevator, walang escalator. So, parang nakakapagod. Tama po ba? Tama po? Ayan. So, sabi nga dito, when you are in the mountain of God, you have to see everything. Kapag ikaw daw ay nasa presensya ng Panginoon, kailangan makita mo yung mga bagay na yan, na yung mga bagay na yan ay inihanda sa iyo ng Panginoon. Dahil ikaw ay kanyang anak. Yan. So, paano mo ba makikita yung mga bagay na yan na inihanda ng Lord?
Siyempre, sa pamamagitan ng ating faith, ng ating pananampalataya. Tingin nyo, kung ikaw ay isang langgam, paano mo aakatin yan? Diba? So, syempre, gagamit ka ng mga iba't ibang strategy. O, pwedeng gumamit ng, hanap ka talaga ng elevator. Baka may isang elevator talaga dyan, diba? So, yun yung ano mo. Kailangan hindi mo siya nakikita as, mahirap. Kailangan makikita mo siya kung paano siya nakikita ng Lord. Amen? Tama po ba? So, una tanong, who can go up to the mountain? Sino nga ba ang pwedeng pumunta sa mountain? Sabi kanina, di ba? So, sinabing mountain, ito yung presensya ng Lord. So, sino nga ba? Who can go up to the mountain? Ha? Sino? Tayo, kayo. Paano kaya? So, sabi sa Psalms 24, verse 3 to 4, the one who has clean hands and a pure heart. Sino daw? Merong clean hands and a pure heart. And who does not trust in an idol or swear by a false god. So, ito yung mga tao na may malinis na puso, talagang dalisay, yung hindi naniniwala sa iba't ibang idols. Ano ba yung idols? Yung SB19, tama ba? Ganun ba yun? Yung ba yun? Yung ba yung tinutukoy na idols? So, yung pagsabi idols, bukod doon, ito yung mga bagay na sinasamba mo. Yeah, so, either yung mga, ang tawag niya, mga iniidolo nyo talagang artista, a basketball player, or kung sino man, or syempre, ito yung mga idols na gawa ng tao, yung mga ribulto. Yan. At hindi daw sumusumpa sa false God. So, sa Old Testament, sino nga yung inutusan ng Panginoon na pumunta sa bundok? Sino? Lakasan niyo naman. Yan, si Moises. So, saan bundok siya pinapunta? Pinakyat? Di nagbabasa ng Bible. Saan? 1, 2, 3. Yan. So, sa Mount Sinai. So, ano yung binigay ng Panginoon kay Moises doon sa bundok ng Sinai, sa Mount Sinai? Yan. So, doon binaba ng Panginoon yung utos, yung 10 utos ng Panginoon. Doon ni-revealed. Diba? So, ano pa? So, in the New Testament, kilala niyo si John? Si Juan. Yan. So, si Juan, yung, kung hindi ako nagkakamali, nasa Acts to, yung prayer niya, hindi na basta prayer lang. So, hindi na yung normal na prayer ng pasasalamat, kundi yung prayer niya is naging intense. Ano yung intense? Intense. Mabilis? Ano yung intense? Yung talagang sobrang sigasig na manalangin. Talagang nakikipagbuno siya talaga sa panalangin. Pangalawa, ano pa? Perseverant prayer. Diba? Pag sinabing perseverant, dire-diretso kahit merong mga hindrances dyan, may mga humahadlang, dire-diretso lang siya sa panalangin. So, alam niyo ba, a prayer is a decision. Paano kayo nasabi na ang prayer ay isang desisyon? Paano niyo kayo nasabi na ang prayer ay isang decision? Sabi dito, a prayer of decision. So, kasi diba, once you are praying, you decide. Diba? Magde-decide ka kung ano ba yung mga bagay na ipapanalangin mo. Diba, nagkakaroon nga tayo ng list, ng checklist eh. Ito yung papanalangin ko, si ganito, si ganyan, diba? Or nagpe-pray lang kayo kung ano lang yung pumasok sa isip nyo. Diba? Kapag tayo po ay nasa prayer mode, kumbaga, nandun tayo sa oras ng pananalangin natin, hindi lang tayo basta nananalangin kung ano yung nasa isip natin. Diba? Kasi pag yung nasa isip lang, maraming papasok dyan. Pero kapag gumawa tayo ng decision na ito yung mga bagay na ipapanalangin ko, diretso.
So kaya si John yung prayer niya naging intense eh. Bakit? Walang interruption. Bakit? Kasi nakasulat na. Diba? Kaya nga sinasabi, diba, pag tayo nananalangin during Ignite, may prayer list. Ano yung mga prayer list? Nakalinya na. Okay? So sabi nga sa katulad ni Jacob, kilala niyo si Jacob? Si Jacob, sino si Jacob? Yung classmate ko po, Mama Jo. Ayan. Sino nakakalam ng kwento ni Jacob? Ha? Iba si Job, isa si Jacob. Okay. So sabi doon, may prayer si Jacob doon na kung saan nakipag-wrestle siya sa angel. So sabi niya, I will not let you go unless you bless me. Diba? Hindi niya binitawan yung anghel ng Panginoon hanggat hindi daw siya pinagpapala. Diba? Imagine niyo, hindi kita talaga bibitawan. I-bless mo ko. O, diba? Nahari na. Tama po ba? Okay, number 2, kanina, who can go up to the mountain? Pangalawa, sabi nga, bring wood. Diba sabi sa Haggai 1:8, diba? Go up to the mountains and then bring wood. Ano naman kaya yung wood na tinutukoy dito? Anong wood ang kailangan dalhin? Ha, ano kayang wood? Plywood? Coco lumber? Ayan, ganun ba? Ganun bang klaseng wood lumber? Ah, ganun ba? So, sabi dito, wood was referring to the cross. So, yun yung dadalhin natin. When we are going in the presence of God, kailangan bitbit daw natin yung cross. Diba? Sabi, but you cannot bring an unknown kind of wood. Diba? Hindi tayo pa pwedeng magbitbit ng hindi kilalang wood. Bakit? Kasi kapag tayo ay nananalangin, kanino ba tayo pumupunta? Diba? Kanino ba tayo lumalapit? Sa cross. Tama? Diba? Sabi nga, lay down everything at the cross. Diba? So, yun yung wood na kailangan nating dalhin. The wood of the cross must be first be revealed. Kailangan yung cross muna, yung marirevealed before natin siya dalhin. So, ano ba yung binigay? Ano ba yung dala sa inyo ng wood na yon? Which is the cross. It brings what? Salvation. Diba? Yun naman talaga yung binigay sa atin ng cross, diba? When Jesus died on the cross, it brings salvation. Diba? Niligtas tayo ng cross ni Jesus. Tama po ba? Tama po ba? Yan. Kaya sabi niya, the Lord is telling you, sabi ng Panginoon sa iyo, sabihin sa iyo ng Panginoon, come up to the mountains of God and experience the revelation of the cross. Diba? Kapag pupunta tayo sa presensya ng Panginoon, it must be the cross ang i-reveal, ang marireveal muna. Paano kaya yun? Siyempre, kailangan muna natin papurihan ang Panginoon. Ang Lord muna yung mag-glorify, hindi yung mga bagay agad na nais nating ipanalangin. Diba? Ganun ba kayo manalangin? Or dire-diretso na, rekta na to ate. Lord, ganito, ganyan. Ganun ba? Diba hindi? Diba pag tayo nananalangin, we must glorify muna ang Panginoon. Binibigyan muna natin siya ng kapurihan. Tama? Ba, itataas muna natin yung kanyang pangalan bago ang lahat. Tanong, how to get Jesus? Paano ba kikilalanin si Jesus? Paano mo siya makikilala? Tanong ko, paano mo nakilala ang Panginoon? Jerome. Tama ba? Jerome. Paano mo nakilala ang Lord, si Jesus Christ? Bible. Iba pa, CJ. Paano mo nakilala ang Lord? Paano? Okay. Diba may taong ginamit ang Panginoon sa pamamagitan ng Bible. Pero sabi dito,
kilalanin mo ang Panginoon not by tradition. Hindi dahil tradisyon, lalo na ngayon. Ano ang nalalapit na? Semana Santa, mahal na araw. So, ito yung panahon na kung saan ginugunita ng maraming tao kung paano namatay ang Panginoon. Doon lang ba? Tuwing ganun lang bang event? Diba? Sabi nga, kilalanin ng Panginoon not by tradition, not by history, but through your personal experience. Sa pamamagitan ng personal mo experience, paano mo ba nakilala ang Panginoon? O paano ba kumilos sa iyo ang Panginoon? Nung nalaman mo, o nung unang dinala ka ng kaibigan mo, nung unang nabasa mo ang Bible, ano yung nangyari? Nagkaroon ba ng changes? May changes bang nangyari? Yan. So, sabi nga, di ba, not by tradition, not by history, but through your personal experience. Ikaw mismo, kailangan ma-experience mo muna ang Lord bago mo siya maipakilala sa iba. Kasi kung hindi mo siya na-experience, paano mo siya ipapakilala sa iba? Diba, napakahirap? Uy, mahal ka ng Lord. Sabi mo, uy, kapatid, mahal ka ng Lord. Na-experience mo ba yung pagmamahal ng Lord? Eh, hindi. Paano mo masasabi? Diba? So, dapat kilala mo ang Panginoon through your personal experience. Not by tradition, not by history, but through personal experience. Amen? Sabi nga, make sure that the DNA of Jesus ay nasa sayo. Yan. Tingin nga, ang DNA ba ng Panginoon ay nasa sa inyo na? Okay. Amen. So, nasa sa atin na. So, sabi nga, when you experience the revelation of the cross, hindi mo nahahayaan na matukso ka ng makamundong pagnanais. So, di ba? Kasi bakit? Ni-revealed na ng Panginoon kung sino siya sa buhay mo. Personal Savior, provider. So, kapag gano'n, dahil ni-revealed na ng Panginoon kung sino siya, kailangan, ikaw mismo, alam mo nang mag-resist doon sa mga bagay na hindi na karapat-dapat. Amen po? Amen. So, una, you can go up the mountains. Pangalawa, bring wood. Ano yung sunod? Sabi sa Haggai 1:8, and rebuild the temple. Yan. So, ano ba ibig sabihin ng rebuild the temple? Alin ba ang dapat i-rebuild? Yung mga bagay na sira. Diba? Hindi ka pa pwedeng mag-ayos ng isang bahay kung ang bahay mo naman ay maganda. Wala namang sirang bubong, wala namang anay na dapat tanggalin. Aayusin ba yon? Hindi. Pero sabi nga, kapag nawala o nasira ang love natin sa Lord, it can only rebuild or restored through paano? Paano tayo magre-rebuild ng world natin? Paano tayo magre-rebuild ulit ng love natin sa Lord? Sa pamamagitan ng ano? Pray? Bukod sa pray. Prayer of what? Tama naman po yun. Prayer of change? Ano? Halimbawa, yung kaibigan nyo, may nagawa kayong hindi maganda sa kanya. Paano mo aayusin yung nasirang relasyon nyo bilang magkaibigan? Anong gagawin mo? Magmamataas ka ba? Ikaw naman yung may kasalanan? Ano yun? Anong dapat gawin? Yan. Diba? Repent. Humingi ng tawad. Diba? Hindi maaayos ang isang bagay na nasira o nawala kung hindi ka hihingi ng tawad. Repent. That's the magic word. Repentance. So, rebuild the temple. Diba? Kasi hindi naman lagi okay tayo Tama? Lagi ba kayong okay spiritually? Hindi.
Di ba? May mga bagay talaga, may mga panahon na nangihina tayo, tinatamad tayo, bumabalik tayo dun sa mga bagay na iniwan na natin, di ba? Pero, sabi nga, kapag gusto mong bumalik sa Panginoon, gusto mong maayos ulit yung relasyon mo sa Kanya, paano daw to rebuild? To rebuild the temple, temple is tayo. Tama? We are the temple of God. Yan. Tayo mismo yung sinasabi ditong temple. Not the structure itself, kundi tayo. Amen po? Yan. So, marirestored lang siya, marirebuild lang siya when you repent. Diba? So, paano ba mag-repent? Sorry ganun ba? Pati na tayo, ganun? Ganun ba? Hindi naman namin ko sa nana. Ganun ba? So, sabi nga, ask forgiveness sa Lord at pagsisihan ang mga maling nagawa. So, sabi, may nabasa ako, sabi nga, when we say repent, pagsisisi, ito daw yung mga bagay na hindi mo na dapat ulitin. Kasi, hindi mo, nag-repent ka na nag-sorry ka na, humingi ka na ng forgiveness. So, dapat, hindi mo na daw ulitin yung mga bagay na nagawa. So, yun daw yung true repentance. Hindi mo na gagawin ulit yung bagay na mali. So, sabi nga, tandaan, when you say repentant, it is more than saying sorry. Ito pala yung sinasabi ko. More than saying sorry. Hindi lang basta sasabihin mo, oy, sorry. Hindi lang daw dapat ganun. So, ano lang ibig sabihin? Aayusin mo o itatama mo ang iyong pag-iisip, nararamdaman at yung mga bagay na iyong gagawin. Hindi lang siya sa bibig. Uy, sorry. Pero, nag-sorry ka nga pero, hindi naman nakikita sa gawa mo na you're really sorry. Diba? So, sabi nga, when repentance is more than saying sorry. Kailangan napapakita sa isip, sa puso, at sa gawa. Amen po? Ayan. Then, remaining loyal all the time. So, sabi, matatapos na tayo. Hebrew 13:7, sabi nga, remember your leaders. So, kilala niyo ba yung mga leaders niyo? Kilala niya? Ayan. So, sabi nga, yung mga leaders na yun are those who spoke to you the word of God. Sila yung mga tao na ginagamit ng Panginoon para mag-share ng salita ng Panginoon. Diba? Consider the outcome of the way of your life and imitate their faith. Diba? Minsan ginagaya natin yung leaders natin kung paano sila lumakad sa Panginoon eh. Diba? Tinitingnan natin si pastor, diba? Imagine nyo si pastor, kahit may sakit, diba? Kikita natin talagang never siya nga absent pagdating sa service. Tama po ba? Kahit minsan nakikita natin na dumadaing siya, yung mukha niya, diba? Pero, nagpo-continue siya. Ganun yung faith na meron dapat ang isang leader. So, 1 Corinthians 11:1, follow my example as I follow the example of God. Tama po ba? Okay, bilang pagtatapos, sabi nga, when you remain loyal, God will increase in us the anointing to win souls and make disciples. So, kapag tayo doon naging loyal tayo sa Lord, loyal tayo sa leader natin, talagang nag-o-obey tayo sa sinasabi ng Panginoon, i-increase daw yung anointing. Diba? Bibigyan niya pa tayo ng power, i-empower tayo ng Panginoon para mas madali tayo makapag-win ng soul. Amen po ba? Yeah, so, maraming salamat. That's all po. Jay, ikaw na, Jay.